Troy Rosario mga bro, pumirma na mas pinili ang offer ng Barangay Ginebra at Coach Tim Con binulgar kay Brownlee. So nagsimula na nga ang unang ensayo ng Gilas Pilipinas mga bro. Present nga sina Jimmy Malonzo at AJ Edo despite na injured sila at di makakasama sa lineup. Pinapakita nga ng dalawang to ang suporta nila sa Gilas Pilipinas at gusto talaga nila ang programa unlike sa nakaraan ng mga player na mismo ang umaayaw at gumagawa ng dahilan para di makapunta. Pero isa nga sa mga napansin ng lahat ay wala itong si Justin Brownlee. Binulgar nga ni Coach Tim Con mga bro na may stomach flu itong si Justin Brownlee, kaya wala ito sa unang araw ng ensayo. Well, para sa akin mga bro, noong finals pa talaga maraming nakapansin na hindi 100% healthy si Justin Brownlee. Kahit gaano pa kapagod sa laro yan, hindi nga ganun kababa ang kanyang scoring output. Mahigit isang taon lang naman ang nakalipas noong lumaban sa China ang Gilas Pilipinas. Kita nga natin na pagod si Justin Brownlee sa laban na yon, pero mas naging deadly pa nga siya maskin sa PBA. Nitong finals lang talaga may kakaiba sa kanyang performance. May iniinda talaga siguro itong si Justin Brownlee pero ayaw niya lang sabihin sa lahat dahil ayaw niyang magdahilan kapag natalo. Kaya sana gumaling na itong si Justin Brownlee mga bro dahil malaking bagay nga siya para sa ating national team na Gilas Pilipinas upang talunin ang New Zealand sa unang pagkakataon. May ilang araw pa naman ang Gilas para mag-ensayo. Sa kabilang banda naman mga bro, Troy Rosario pumirma na mas pinili ang offer ng Barangay Ginebra. Ito nga si Troy Rosario ang inaabangan ngayong pumirma mga bro. Nag-offer nga sa kanya ang Converge ng 1.2 million per month. Pero ni-reject nga daw ito ni Troy Rosario at mas pinili itong mababang offer ng Barangay Ginebra na 700k per month. Maraming ang hindi pumapor dito lalo na yung mga haters ng Barangay Ginebra mga bro, na hindi daw naging wais itong si Troy Rosario dahil pinili nito ang mababang offer tapos ititrade lang din daw pagdating ng panahon. Well, para sa akin mga bro, mukhang wala ngang pakialam si Troy Rosario kung gaano kalaki ang magiging offer sa kanya. Ang tanging gusto lang niya sa ngayon ay matupad ang kanyang isa sa mga pinapangarap na makapaglaro sa crowd favorite team na Barangay Ginebra. Malaki na rin naman ang 700k per month kung tutuusin mga bro. Hindi pa kasama dyan ang under the table at mga bonus kapag pumasok ng finals or makapag-champion, diba? Kung maganda ang maipapakita ni Troy Rosario, imposibleng walang dagdag yan, lalo na't galanti mag-alaga ng player ang SMC Group. Pero kung pera lang ang usapan mga bro, sayang talaga na pinagpalit ni Troy Rosario yun para sa Barangay Ginebra. Pero mas gusto nga ni Troy ito pa rin ang kanyang pangarap. Kaya asahan natin na magiging malaking addition din tong si Troy Rosario sa Barangay Ginebra next conference. Hindi nga liliit ang kanilang lineup kapag magpapahinga si Japit Aguilar dahil two-way player naman tong si Troy Rosario. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?